ito guys, magsishare ako sa inyo kung bakit napupundi yung ignition coil nyo, bakit napupundi yung spark plug ninyo, at bakit palyado siya yung makina, at sa arangkada ay parang nanginginig siya. So ito yun yung isi-share natin sa inyo. So minsan sa battery yan, low charging, yung mga palyado at saka nanginginig. Minsan naman sa throttle body yung palyado at saka nanginginig. Minsan naman sa circuit talaga niya, sa mga sensor nagiging palyado at nanginginig. Minsan naman sa fuel pump at saka klase ng fuel nagiging palyado at saka nanginginig. So maraming pwedeng panggalingan, pero dito tayo sa mga madali lang natin ma-visualize. So na-check na natin yung battery, okay, goods ang charging nya tsaka starting nya. Dito naman nalinis na natin to sa previous repair, pero yan nga, bumalik siya. Ito na ngayon yung gagawin natin. So binunot na natin guys yung ignition coil. Ito sa number 1. So NL2 pala yung ignition coil nito. Yan. So malinis siya. Ayan malinis dahil bagong palit nga to. Dahil bago rin to. So malinis siya. Pati ito sa number 3. Malinis din siya. At bago rin to palit. Kaso dito sa number 2, so tanggalin natin muna yung sakit para di tayo mahirapan. Dahil magpapalit rin tayo ng valve cover. Yan, valve cover. So ito na. So nakikita ninyo, basa siya. Ayan. So maraming langis dyan sa butas na yan. So delikado to, pagka uminit, bumabalik yung kuryente ito sa ECU. So nandito yung ECU. Ayan. Masisira yung ECU dahil dito. So naremedyuhan na to nung dati dahil waiting parts. So ngayon papalitan na talaga natin. May langis. So yun, papalit tayo ng valve cover gasket. Ito guys, so ayan, sobrang lutong na. Ayan, sobrang lutong niya. So naputol na talaga parang na, parang bakal na, hindi na plastic. Ayan, sobrang lutong. Ayun na. Ayan siya. So malutong na. So ito yung tsura niya. Ayan. Ayan puno ng langis. So anuhin natin yan. Lilinisan bago ikabit. So ayan guys. So nakabitan na natin. Ayan. So nilalagyan natin ng sealant para hindi gumalaw. Salpak natin dahil gagalaw yan. So dito linis na rin natin dyan para sa ating pagsalpakan. Nalinis na rin natin bawat butas na may mga langis. So sasalpak na natin yan. So ayan guys, tapos na, nakabit na natin. Ayan. Tapos na siya, nakabit na filter. Tapos na check na rin natin yung check natin yung filter, okay pa. Check natin yung transmission fluid, okay pa naman. Tapos yung radiator, check din natin kung okay pa yung fluid nya. Dito puno to pero nagbawas siya, so mayroong issue nito.
sa ano niya, brake, sa brake master niya. May issue. Check natin yung tubig. Okay, stable ba? So stable yung tubig. Yung tubig sa radiator stable. Tapos yung reserve okay naman, stable. Transmission, pero ito lang nagbawas. Brake, oil chinik din natin, stable. So okay na, papatuyin lang natin yan para pwede nang i-start. Yun lang guys. Kaya delikado man sa highway. Wow, unta ka, iapil ta ka. Iapil ta ka. Waya. Anira sa ligid. Ay. Ini nawala ani Iza dire. Base ko dito sa Iza tagkuan. Daan na ito kadto natangtangan pang dinhi na maisan sa kwan. Pagliko, Oo, bigza siza. natangtang na siguro bolt na zone. Parang bantag yata. Diba, dinhi na sa kwan. Sarap road na Ay. Ah. Stand. Ne, nakusi. Ayun, kusi. Lower arm na niya. Ini tsura man. Tapos ini, lower arm palit, tie rod end. Lower arm sa tie rod end. Kung ano niya. Ya, ini baga kapanhugti. Ay. Kung ano niya. Sirami ka. Kapanhugti. Mga luag. Ako nga ni ko lang. Mak na inat. Ay. Upat ani. Yan o. Magpagkiukab. Panchik ang kuha na ni mga ilaw. Okay. Delikado na yung biyahe. Ada yung mga nut. Kao no. Turang yan ang ipaabot.
So ito guys, magsishare muna ako sa inyo guys. So minsan nagkakaroon ng tunog ang front shock suspension ninyo guys, dahil sa ganitong scenario. So ang complaint ng customer nito, mayroong rattling noise, knocking noise, ganun. So ang rattling noise guys, ito yan, oh. Yan yung rattling noise. Yan yung rattling, dahil hindi na siya nakakabit dito sa damper niya, bushing. So dapat to nakaano sa damper bushing niya. Ang problema, durog na, wala na, oh. Yung damper bushing niya wala na, durog na. So ngayon titingnan natin kung may stock tayo nito. So ito yung cause ng nagra-rattling, itong plastic. Tapos yung knocking, ito dahil hindi na siya maka-protect sa bouncy rod. So yun yung mga problema niya guys. Bukod dito sa ano na to, shock mount, bukod dito, pangalawa yung ano niya, yung cover sa shock. Yan yung ano, ito sa damper bushing. So yan yung mga maingay. Pangalawa, itong bearing na to, kung durog na, kagaya nito, oh, yan, oh, sumasabit na siya. Yan, oh, sumasabit. So may bearing yan, kaso sumasabit na siya. Yan yung tumutunog pagka nagliliko. So ngayon ang gagawin natin, papalitan natin ng mga sirang parts. Ito damper, tapos bearing. So may available tayong ano, bearing. So ayan na guys, bago na yung damper nya. Nalagyan na natin ng bagong damper. So kakabit na natin yan. Yan, kakabit na natin. So mayroon pa tayo dito stock na damper rubber. So lalagyan din natin yan, yung isa. So yan, kakabit na to. Yung ano pala niya dito, rubber, fix yung rubber nito sa shock mount. So dito guys, check natin ito kung may kalog na yung bearing. May kalog na guys yung bearing. May kalog na guys yung bearing niya. Ayan, laki ng kalog. May kalog na. So papalitan din natin dito kabila. Dito guys, maliit lang yung kalog niya. Yung kalog dito maliit lang. Doon sa kabila malaki ang kalog dahil yun yung disgrasya. Ito maliit lang yung kalog bearing, sa kabila malaki. So i-request natin yan, papalitan sa may-ari. So papalit ng dowel control arm, stub link, tie rod end. So yan yung ano natin, 4 pang papalitan nito: bearing, control arm, stub link, tie rod end.
make